May mga sandali na hindi ka ginugulat ng ingay. Walang sirena, walang sigawan. Tahimik lang ang paligid. Pero may pumibigat sa dibdib. Hindi dahil may nangyari, kundi dahil may posibleng mangyari. Sa isang lugar, may ilaw na sapat lang ang liwanag. Hindi maliwanag, hindi rin madilim. Tamang-tama para makita ang pilang. Sa bawat lata, sa bawat supot, sa bawat galaw ng kamay. Walang nagmamadali, walang nagkakamali. Sanay na ang mga kamay sa ganitong tahimik na trabaho. Hindi ito panik, isa itong ritual. Sa kabilang mundo, may mesa rin. May ilaw din, pero mas mahina, mas dilaw, mas pagod. May apat na pares ng mga mata na sabay-sabay tumitingin sa gitna. Hindi sa isa't isa, kundi sa mga natitirang piraso ng pagkain. May nagbibilang ng pabulong, may nagtatama, may nagkakamali, tapos tatahimik. Hindi dahil wala nang sasabihin, kundi dahil ayaw nang ulitin ang bilang. Dito, nagsisimula ang tanong. Hindi ano ang mangyayari. Hindi gaano ito katagal, kundi sapat ba to? Sa bunker, ang katahimikan ay disiplinado. May dahilan ang bawat kilos. May kasunod ang bawat hakbang. Alam nila kung ilan. Alam nila kung alin ang mauuna. Alam nila kung alin ang hindi gagalawin pa. Sa bahay, ang katahimikan ay mabigat. Puno ng iniisip na hindi pa binibigkas. Puno ng tanong na walang sagot. Hanggang kailan aabot to? Sino ang kakain ng mas konti? Ano ang uunahin kapag naubos? Walang mali sa alinman. Pero pareha silang tao. Pareho silang nag-iingat. Pero magkaiba ang pinanggagalingan. Isa lang ang handa mula sa kaalaman. Isa lang ang umaasa sa instinct. At sa pagitan ng dalawang mundong ito, may isang tanong na unti-unting bumibigat. Kapag dumating ang oras, aalis ka ba? O mananatili ka kahit hindi ka sigurado kung sapat ang hawak mo? Kaibang espasyo, magkaibang anyo, pero isang nararamdaman. Sa bunker, malamig ang hangin, hindi dahil kulang sa init kundi dahil sinadya. May lugar ang bawat bagay, may distansya ang bawat galaw. Parang ang mismong espasyo nagsasabing, kaya pa natin. Hindi kailangan ng maraming salita, hindi kailangan ng tinginan. Alam na nilang gagawin dahil matagal na itong napagdesisyonan bago pa man dumating ang takot. Sa bahay, masikip ang hangin. Hindi dahil maliit ang espasyo kundi dahil sabay-sabay ang iniisip. May count sa gilid, may cabinet na hindi halos mabuksan, may mesa na puno ng tanong. Dito, ang bawat galaw ay may kasamang pag-aalinlangan. Uunahin ba to? Pwede pa ba yan bukas? Paano kung may magkasakit? Walang mali sa takot. Ang mali ay kapag wala kang oras para isipin ito ng malinaw. Sa bunker, ang takot ay tahimik. Nakaupo sa likod ng isip pero hindi makahawak sa manibela. Sa bahay, ang takot ay gumagalaw. Nasa kamay, nasa mata, nasa boses na gustong magsalita para pinipigilan. Magkaibang mundo, magkaibang antas ng paghahanda. Pero pareho silang nagtatanong kung kahit hindi binibigkas, hanggang dito na lang ba to? O may kasunod pa? At habang lumilipas ang oras, lalong lumilinaw ang isang katotohanan. Hindi ang lugar ang nagdidikta ng kaligtasan, kundi kung paano mo inaayos ang meron ka bago ka kinapos. Ibahan ang pagbibilang at pag-alam. Sa bunker, hindi inuhulaan ng dami, hindi inaalala kung parang sapat pa. Alam nila dahil isinulat na, sinuri na, inulit na. May papel, may marka, may sistemang hindi umaasa sa alaala.
Hindi ito tungkol sa tiwala sa sarili. Ito ay tungkol sa pag-alis ng pagkakamali. Sa bawat check, nababawasan ng tanong. Sa bawat bilang, nababawasan ng kaba. Sa bahay, may pagbibilang din. Paulit-ulit. Minsan inuulit kung kakabigay lang ng sagot. Parang kulang to. Sigurado ka bang ganito lang yan? Hindi dahil hindi sila marunong, kundi dahil ang memorya ay madaling matalo kapag may halong takot. Ang ama ay humahawak sa lata, tinitingnan ang label, binabalik sa mesa. Hindi niya alam kung ilang araw ang katumbas nito. Hindi niya alam kung alin ang uunahin. Ang alam lang niya, ito na lang ang meron. Walang masama sa instinct. Maraming beses, ito ang nagliligtas. Pero kapag humaba ang oras, kapag paulit-ulit ang desisyon, ang instinct ay napapagod. Sa bunker, ang sistema ang pumapalit sa pagod. Sa bahay, ang pagod ang pumapalit sa sistema. At dito nagiging malinaw ang agwat. Hindi sa dami, hindi sa pera, hindi sa lugar, kundi sa kung paano mo sinusukat ang realidad. Kapag alam mo ang bilang, may espasyo ang isip para magplano. Kapag hula lang ang hawak mo, ang isip ay nauubos sa pangamba. May sandali sa paghahanda na hindi mo kailangan ng bagong gamit. Hindi mo kailangan ng dagdag na pera. Hindi mo kailangan ng mas malaking espasyo. Kailangan mo lang ng kaayusan. Sa bunker, matagal nang tapos ang usapang saan ilalagay. Alam na ng katawan kung saan pupunta ang bawat bagay. Parang musika. Kapag nasimula na, tuloy-tuloy na. Pagkain sa isang hanay, tubig sa isa, gamit sa kabila. Hindi dahil gusto nilang maging perpekto, kundi dahil ayaw nilang mag-isip kapag dumating ang oras na bawal magkamali. Sa bahay nagsisimula pa lang ang ganitong tanong. Dito ba to o dito muna? Baka kailangan natin yan bukas. Hindi pa malinaw. Pero may sinusubukang ayusin. May lata na inihiwalay, may bigas na inilapit sa mesa, may kahon na ginagawang pansamantalang solusyon. Hindi ito eksaktong tulad ng bunker. At hindi rin kailangan. Ang mahalaga, may unang hakbang. Habang inaayos ang gamit, may unti-unting nagbabago sa tono ng paligid. Mas kaunti ang tanong, mas kaunti ang sabay-sabay na iniisip, mas may direksyon ang galaw. Ang kaayusan ay hindi agad nagbibigay ng sagot, pero nagbibigay ito ng espasyo para mag-isip. At sa oras ng kakulangan, ang espasyong iyon ang unang nawawala kapag hindi ka handa. May mga gamit na hindi nasisira dahil kulang. Nasasayang sila dahil nakalimutan. Hindi mo sila nakita sa oras. Hindi mo alam kung alin ang nauna. Hindi mo alam kung alin ang dapat gamitin ngayon. Dito pumapasok ang disiplina. Sa bunker, hindi mahaba ang proseso. Hindi rin komplikado. Pare-pareho lang. Isang label, isang petsa, isang direksyon ng galaw. Ang luma sa unahan, ang bago sa likod. Hindi ito para maging masipag. Ginagawa ito para hindi mag-isip sa oras ng kailangan mo kumilos. Kapag may sistema, ang kamay ang gumagalaw, hindi ang kaba. Sa bahay, ibang simula. Walang printer, walang uniform na lalagyan, may marker, may papel, may tape. Sapat na yun. Hindi kailangan magmukhang bunker ang bahay para gumana ang prinsipyo. Ang mahalaga, may petsa, may pagkakasunod. May pagkakaantala sa una, may pag-aalinlangan. Pero sa bawat label ay dinadagdag, nabibigyan ng pangalan ang takot. Kapag malinaw ang daloy ng gamit, mas malinaw ang susunod na hakbang. Hindi nito pinapahaba ang oras. Pinapahaba nitong kontrol. At sa krisis, ang kontrol, kahit kaunti, ay sapat para makapagdesisyon ng tama. Hindi lahat ng pagkaing hawak mo ay tatagal hanggang bukas. May mga bagay na mukhang buo, pero unti-unting nasisira, kahit hindi mo napapansin.
Sa bunker, alam na nila ito. Hindi dahil espesyal ang pagkain, kundi dahil may alam sila sa oras. Alam nila kung alin ang mas mabilis masira. Alam nila kung alin ang pwedeng tumagal kapag iniingatan. Hindi sila umaasa sa tsamba. Umaasa sila sa kaalaman. Sa bahay, dahan-dahang lumilitaw ang katotohanan. May amoy na hindi agad pinapansin. May texture na nagbabago ng tahimik. May mga pagkain inaakalang pwede pa. Hanggang sa hindi na. Hindi kasalanan ang magkamali. Lalo na kung ngayon mo lang mararanasan. Pero sa bawat nasisirang pagkain, may nawawalang araw. May nawawalang pagkakataon. Sa bunker, ang preserbasyon ay desisyon na ginagawa bago pa. Sa bahay, ito ay aral na natututunan habang nangyayari. At doon nagkakaiba ang bigat. Hindi dahil mas matalino ang isa, kundi dahil mas maaga silang nagtatanong, paano ko ito mapapahaba? Kapag alam mo kung bakit nasisira ang pagkain, mas alam mo kung paano ito iligtas. At sa oras ng kakulungan, ang pagkain tumagal ang nagbibigay ng oras para mag-isip, para mag-adjust, para magdesisyon. May kaibahan ng alam at may gamit. Sa bunker, may rack, may airflow, may pagitan ang bawat piraso. Hindi dahil maganda itong tingnan kundi dahil ganito tumatagal ang pagkain. May oras ang pagbibilad, may distansya ang hangin, may dahilan ng bawat pagitan. Hindi minamadali, hindi rin tinatansya. Sa bahay, walang rack, walang eksaktong sukat, walang timer. Pero may araw, may hangin, may intensyon. May sinasabi sa sampayan, may inilalapit sa bintana, may electric fan na ginagawang katuwang. Hindi perpekto, pero gumagalaw. Sa bubong, may sinasagap na init, may takip laban sa alikabok, may oras na binabantayan. Hindi lahat ay eksakto, pero may pag-iingat. Ang kaalaman ay hindi palaging dumadating. Kasama ang tamang kagamitan, minsan dumarating ito bilang tanong, paano ko ito gagawin gamit ang meron ako? At doon nagsisimula ang tunay na paghahanda. Hindi sa pagbili, hindi sa dami, kundi sa pag-angkop. Sa bunker, inuulit ang alam. Sa bahay, sinusubukan ang natutunan. At pareho silang gumagawa ng iisang bagay, pinapahaba ang oras. Kapag malinaw na ang gagawin, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sa bunker, wala nagsasalita. Hindi dahil bawal, kundi dahil alam na ng bawat isa ang papel nila. May kumikilo sa gilid, may nag-aayos sa likod, may nagche-check sa unahan. Hindi sila nagmamadali, hindi rin sila tumitigil. Ang galaw ay pantay, parang matagal nang inuulit. Sa bahay, mas maingay ang simula. Hindi sa boses, kundi sa kilos. May batang nag-aabot, may inang nag-aayos, may amang bumabalik para itama. May pagkakamali, may pagtigil, may muling pagsubok. Pero tuloy, walang perpektong galaw, walang eksaktong sukat. Ang mahalaga, hindi isa ang may pasa ng bigat. Kapag sama-sama ang gumagalaw, mas kaya ang pagod. Kapag may tumutulong, mas tumatagal ang lakas. Sa bunker, ang teamwork ay resulta ng sistema. Sa bahay, ang teamwork ay resulta ng pangangailangan. Magkaiba ang pinanggalingan, pero iisa ang direksyon. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tahimik na katotohanan. Hindi ka kailanman handa kung mag-isa ka lang kumikilos. Hindi agad nakikita ang epekto ng sistema. Hindi ito dramatic, hindi rin ito biglaan. Pero kapag tumingin ka ulit, mapapansin mo, sa bunker, tapos na ang galaw. Wala nang hawak sa kamay, wala nang tanong sa isip.
Nakaayos sa mga estante, malinaw ang mga label, alam kung alin ang mauuna, alam kung alin ang tatagal. Hindi sila dumami, nagiging malinaw lang. Sa bahay, mas tahimik na rin. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil may direksyon na. Hindi puno ang mesa pero hindi rin siksik ang imbakan. Alam na nila kung nasaan ang mahalaga. May maliit na espasyo para huminga, may kaunting oras para mag-isip. At minsan, yun lang ang kailangan mo. Hindi lahat ng paghahanda ay nagtatapos sa seguridad. Minsan, nagtatapos lang ito sa katiyakan na kapag may kailangan kang gawin, alam mo na kung saan magsisimula. May mga desisyong hindi kailangan gawin agad. At may mga desisyong kailangan mong paghandaan bago pa man dumating. Sa bunker, nakahanda ang bag. Hindi dahil aalis na kundi dahil pwede. May laman, may timbang, may direksyon kung sakali. Hindi ito tanda ng takot. Ito ay tanda ng opsyon. Sa bahay, tahimik ang istante. Hindi puno, hindi rin walang-wala. May kaunting pagkain, may malinaw na ayos, may limitasyon. At sa gitna ng dalawang mundong ito, isang tanong na dahan-dahang lumilitaw. Kung dumating ang oras, aalis ka ba o mananatili? Hindi lahat ng aalis ay ligtas. Hindi lahat ng mananatili ay mali. Ang kaibahan, kapag handa ka, hindi ka minamadali ng takot. May oras kang mag-isip, may espasyo kang magtimbang, at minsan, ang tunay na paghanda ay hindi ang sagot, kundi ang kakayahang pumili. Ikaw ba? Aalis ka ba o mananatili?